Faith? Bulong ng isang tinig sa likuran niya na alam niyang pag-aari ni Cheska. Halika na, umuulan na. Mahina ang resistensya mo, baka magkasakit ka. Nakatayo si Faith sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Ang laylayan ng kanyang itim na damit ay basa pa mula sa pagbuhos ng ulan kanina. Ang ama niya na tahimik, nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Parang inalisan lang ng hininga isang gabi at hindi na ito bumalik. Parang hindi pa rin totoo sa kanya. Wala pa ring saysay ang lahat. Faith naman, mahinang sabi ni Cheska. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Cheska, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Hawak nito ang isang payong at take-out food mula sa paborito niyang restaurant. Halos hindi nabasa ang makintab nitong buhok. Hindi tulad ng basa at magulong nakapusod na buhok ni Faith. Dinalhan kita nito, alam kong hindi ka pa kumakain, kaya tara na, nailibing na si Tito Eman, magpahinga ka na, umuwi na tayo. Naaawang sabi sa kanya ni Faith at itinapat sa kanya ang payong. Pinilit ni Faith na ngumiti at inabot ang pagkain. Medyo mainit sa palad, pero hindi sapat para hindi niya maramdaman ang kirot sa kanyang dibdib. Salamat. Yumakap si Cheska sa kanya at hinayaan lang yun ni Faith. Pero parang naninigas ang katawan niya. Parang kahoy ang mga braso at binti niya. Hindi ko pa rin matanggap na wala na talaga si Papa. Bulong ni Faith. Huminga si Cheska ng malalim. Alam ko, nalulungkot ako sa pagkawala ng Papa mo, pero kailangan mong umusad sa buhay mo. Dapat dinala ko na agad siya sa ospital. Baka may nagawa pa sila. Hinawakan ng best friend niya ang kanyang mukha. Faith, tama na yung pagsisisi. Inalagaan mo siya ng matagal. Halos isinuko mo ang buhay mo para sa kanya. Mabuti kang anak. Hinila siya ni Cheska at pinaupo sa loob ng sasakyan. Halos wala ng tao sa sementeryo. Ilang kasamahan ng ama niya sa trabaho. Si Mang Ernie na kapitbahay nila at ilang kaopisina ni Faith na dumaan kanina ay umalis din agad. Wala ni isang pinsan, tiya o tiyo. Namatay ang ina niya noong 7 taong gulang pa lang siya. Ngayon, ang ama naman, siya na lang ang natira. Hindi ko alam kung ano dapat kong gawin. Pag-amin ni Faith sa mahinang tinig. Hindi ko rin alam kung sino na ako ngayon. Wala ng papa ko. Hindi ka nag-iisa. Putol ni Cheska sa mayakap sa braso ni Faith. Nandito ako. Nandito pang boyfriend mo. Nandito pa si Johnny. Kami ang makakasama mo. Napakapit ng kaunti si Faith sa sarili nang marinig ang pangalan ni Johnny. Para bang narinig nito ang pangalan, kaya biglang lumitaw ang sasakyan nito. Lumabas sa kotse nila at agad siyang niyakap. Halika na! Umuwi na tayo, Faith. Magpahinga ka na. Sabi sa kanya ni Johnny. Hindi siya nagsalita, kaya bumagsak ang katahimikan sa kanilang tatlo. Para bang gusto niyang mapag-isa at iwan muna ng mga ito, pero wala siyang lakas na sabihin niyon kina Cheska at Johnny. Humalukip-kip si Cheska at tumingin sa kanyang boyfriend. Sabi ko nga kay Faith, hindi siya nag-iisa. Tumango si Johnny at hinawakan ng kanyang mga kamay. Oo naman, nandito kami. Kahit wala ng papa mo, hindi ka mag-iisa dahil hindi ka namin iiwan. Simula ngayon, kami ng pamilya mo. Tiningnan niya ang mga ito. Mukhang sa gitna ng pag-iisa, sina Cheska at Johnny na lang ang magiging mundo niya. At hindi alam ni Faith kung tama bang gawin niya yon. Gusto mo bang sumama ako sa'yo ngayong gabi? Tanong ni Cheska nang maihatid siya sa bahay. Diyan na lang ako sa sofa o sa kama mo. Pwede nating panoorin yung mga paborito mong drama. Hindi ka masasamahan ni Johnny kaya ako na lang ang sasama sa'yo rito sa bahay mo. Umiling si Faith. Medyo nakonsensya na sa pagsama sa kanya ni Cheska. Sobra-sobra na ngang ginagawa mo. Salamat sa pagsama sa akin palagi. Halos ikaw na nag-aasikaso para sa akin. Tumango naman ang kaibigan niya. Okay lang, nag-aalala lang ako sa'yo. Saka sino pa bang aasahan mo kundi ako lang? Inihilig ni Faith ang ulo sa balikat ng kanyang kaibigan. Hindi ko na alam kung sinong tatawagan ko kapag natatakot ako. Tawagan mo ako. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang taon, kahit paano ay nakabalik na siya sa dating indayog ng kanyang buhay. Nalulungkot pa rin si Faith sa nangyari sa papa niya. Subalit mabilis na rin naman siyang nakaahon dahil kina Cheska at Johnny. Naging abala na rin siya ulit sa kanyang trabaho.
Thank you talaga, Faith. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. Nakangiting sabi ni Cheska sa kanya. Tipid lang siyang umiti. Tinulungan niya ang best friend na si Cheska dahil nakikita niyang nahihirapan niyang maghanap ng trabaho. Okay na rin na magkasama sila sa isang company para magkaroon din sila ng bonding at may kasabay na umuwi. Madalas kasi na hindi siya nasusundo ng kanyang boyfriend na si Johnny. Dumiretso na sila sa cafeteria. Sa company nila, kaltas sa sahod nila ang pagkain na kakainin nila ng lunch at dinner. Kaya hindi na problema kung lalabas pa. Habang nakapila at kumukuha ng pagkain, medyo malikot si Cheska habang dinadaldal siya. Medyo natapon ang pagkain nito habang naglalakad sila. Cheska, dahan-dahan, natatapon ang pagkain mo. Mahinang sabi ni Faith at napatingin sa tray nito na puno ng pagkain. Mahina ka namang kumain mauubos mo ba yan? Tumawa naman si Cheska. Oo naman, mauubos ko to. Hindi kasi ako kumain kanina ng almusal. Halika, hanap na tayo ng upuan. Kaso, bago pa sila makapunta sa upuan, biglang humarap si Cheska at aksidenteng nagkabungguan ang mga tray nila. Alam ni Faith na matatapon yon sa kanyang damit pero may biglang humawak sa tray niya at hinila siya palayo. Kaya ang laman ng tray, sa halip na sa kanya matapon, natapon yun kay Cheska. May maliit na mga mantsa sa kanya pero mas marami ang sa kaibigan niya. OMG! Bulalas ni Cheska at natataranta nang makitang maruming damit. Ang daming mantsa, ang daming sarsa sa damit ko. Okay ka lang? Tanong ni Lance sa kanya na empleyado rin doon. Munti ka nang mapaso ng sabaw kaya nagmadali ako na hilahin ka agad. Marurumihan ka pero okay lang kung napaso ka. Tumango naman si Faith. Oo, salamat. Kilala niya si Lance, kaklase niya ito sa ilang subject noong college, pero hindi naman sila gaano close. Tiningnan niya ang mga natapong pagkain. Kung natapunan si Faith, mapapaso siya. Mas mainit nga ang kanyang dala dahil sa sabaw kumpara sa pagkain ni Cheska na masarsa lang. Binigyan siya ni Lance ng panyo. May mga maliliit naman siyang uniform mo, Faith. Hoy Lance, simula college, wala ka talagang kwenta? Siya pang bibigyan mo, ako na nga itong mas maraming natapong pagkain sa damit ko. Faith, yung damit ko, tulungan mo naman ako rito. Irritableng sabi ni Cheska. Agad naman siyang lumapit sa kanyang kaibigan at tinulungan ito na punasan ng damit. Pero mukhang hindi kaya at mukhang kailangan talagang magpalit ng damit. Kanina pa kitang nakikita. Masungit na sabi ni Lance kay Cheska. Napakalikot mo. Sa susunod, mag-ingat ka para hindi nangyayari to. Muntik nang mapaso ng mainit na sabaw si Faith nang dahil sa'yo. Masamang tumingin si Cheska sa binata. Bakit? Natapunan ba? Hindi naman, diba? Ako na nga itong natapunan ng pagkain. Bakit ako pang sinisisi mo? Ang sama talaga ng ugali mo kahit kailan. Ngumisi naman si Lance at halatang nang aasara. Masama lang ang ugali ko sa taong masama ang ugali. Hindi ko nga alam kung bakit naging magkaibigan kayo nitong si Faith. Napabuntong hininga si Faith at humarap sa binata. Lance, thank you sa ginawa mo. Pasensya na rin sa abala. Sige na, mauna na kami. Tutulungan ko pa itong kaibigan ko. Marahang tumango si Lance at lumambot ang ekspresyon pagdating sa kanya. Walang anuman. Kung kailangan mo pa ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. At condolence ulit sa nangyari sa papa mo. Sana bumubuti ng lagay mo. Bahagyang hinaplos ang puso niya roon pero may kaunti ring kirot. Tumango na lang siya at bahagyang umiti. Bahagya niya nang hinila si Cheska, dinala sa banyo at tinulungang linisan ang damit nito. Nakakainis talaga yung Lance na yon. Hindi naman natin ka-close pero ewan ko ba kung bakit palaging nasa paligid. Naiiritang reklamo ni Cheska. Pinupunasan naman ni Faith ang damit ng kaibigan niya. Hayaan mo na, tama naman siya. Bakit naman nga kasi ang likot mo kanina? Huwag mo na siyang awayin, tumulong lang naman siya. Pinutol agad ni Cheska ang mga sinasabi niya. Tumulong pero ikaw lang ang nakinabang. Ikaw lang ang tinulungan. Tingnan mo ang damit ko. Napabuntong hininga na lang si Faith at hindi na nagsalita pa. Hahaba lang ang usapan nilang dalawa. Kilala niya ang kanyang kaibigan. May mga bagay talaga na hindi ito nagpapatalo. Tama si Lance. Magkaibang ugali nila ni Cheska. Pero naniniwala rin si Faith na ang pagkakaibang yon ang mas lalong naglapit sa kanilang dalawa. At kahit na may mga bagay na hindi maganda kay Cheska, hindi niya kayang pakawalan ito bilang kaibigan.
Bukod kasi kay Johnny, ang dalaga na lang ang natira sa buhay niya. Matagal na silang magkasama, kaya parang pamilya na ang turing niya rito. Takot na takot si Faith na maging mag-isa. Kaya niya naman, stable siya sa buhay. Maganda ang kanyang trabaho, pero kahinaan niya talaga ang pakiramdam ng pag-iisa. Nasanay siya na palaging may kasama. Takot din siyang maiwan dahil sa ginawa ng kanyang ina. Kaya kung aalokin na siyang pakasalan ni Johnny, baka hindi na rin siya magdalawang isip doon. Faith, magpakasal na tayo ah. Tanong sa kanya ni Johnny isang gabi habang nakaupo sila. Tinitigan ni Faith ang singsing, isang simpleng silver na singsing na masyadong malaki para sa daliri niya. Halatang binili ng nagmamadali. Walang kahon, walang pagluhod at walang bulaklak. Si Johnny lang at alanganin pang iniabot sa kanya habang nakaupo sila sa isang umuugang bangko sa labas ng madilim na convenience store. Ano? Tanong pa ni Johnny na parang nag-aalok lang ng bubble gum. Sige na, magsalita ka naman. Nagpo-propose na ako sa'yo. Magpakasal na tayo. Nanatiling nakayakap si Faith sa bote ng tubig na may kalahating laman. Huminto lang sila saglit para kumain matapos ang laro ni Johnny sa basketball. Walang masyadong espesyal sa araw na yon, kaya hindi niya inasahan na may wedding proposal sa kanya si Johnny. Seryoso ka ba? Napalunok si Faith. Dito ka talaga magpo-propose? Nakakagulat ka? Tumawa si Johnny pero parang defensive pa ang tono. Ang mahalaga, inaaya na kitang magpakasal. Wala naman sa lugar yan. Basta taong mahal mo, espesyal na yun, Faith. Hindi ko naman ibibigay tong singsing kung biro lang. Napilitang ngumiti si Faith. Oo nga naman. Sa bagay, tumingin sa kanya si Johnny. Naisip ko lang, 2 taon na rin tayo, di ba? Hindi na rin tayo bumabata. Panahon na siguro. Lagi mo namang sinasabi na gusto mo ng taong mananatili sa tabi mo. Gusto mong magkaroon ng asawa, ng mga anak at bumuo ng pamilya. Hindi mo kailangan mag-alala. Tutuparin natin ang mga gusto at pangarap mong tahanan. Napakurap si Faith. Natumbok ng binata ang mga gusto niya. Wala naman siyang ibang hiling kundi ang magkaroon ng matatawag na pamilya at mauuwian niya. Shucks! Bulong ni Johnny. Dapat pala, tinanong ko muna ang sukat ng daliri mo, no? Pasensya na. Gusto ko kasing surprise. Medyo natawa si Faith dahil kung makapagsabi si Johnny ng surprise, para bang pinaghandaan ng ilang buwan. Gayunpaman, hinayaan niya na lang. Mahal niya naman si Johnny at tanggap niya naman kung yun lang ang kaya nitong ibigay. Ayos lang, pwede namang ipaayos, sabi na lang ni Faith. Nagkibit balikat si Johnny. Ayos, so, engaged na tayo ah. Tumango siya dahil wala rin naman sa kanyang pagpipilian ang pagtanggi. Sa mga sumunod na araw, naging tuloy-tuloy ang mga desisyon nila ni Johnny. Tinawagan niya ang mga venue, nag-book ng mga supplier, nagbayad ng down payment. Si Johnny, tango lang ng tango sa mga gusto niya. Lagi pang late. Sa mga gagastusin nila sa kasal, siya rin ang gumagastos. Hindi naman siya nagre-reklamo dahil alam niyang wala rin namang ganoong pera si Johnny. Ayaw rin maglabas ng pera ng mga magulang ng kanyang boyfriend dahil may pinag-aaral pang anak. Kailangan ba talaga ng 3-layered cake? Tanong ni Johnny habang abala si Faith sa pakikipag-usap sa baker. Hindi naman pinansin ni Faith ang kanyang mapapangasawa. Pwede po bang buttercream imbes na fondant? Sumabat si Cheska na nakaupo sa kabilang gilid ng mesa. Mas makalat ang buttercream, mag-fondant na lang kayo sa cake ninyo. Napakurap si Faith. Okay, sige, fondant na lang. Napangiti si Cheska. Sasamahan din kita na pumili ng wedding gown mo. Samahan na kita at alam kong pangit ang taste mo. Kaya tutulungan na kitang pumili. Tumango na lang si Faith. Pinoproblema niya talaga na mag-asikaso, lalo na't hindi naman gaanong kumikilo si Johnny para sa kasal nilang dalawa. Kaya laking pasalamat niya kapag sinasamahan siya ni Cheska. Mayang-mayay pumunta na sila sa store kung saan siya magtitingin ng mga gown. Napangiti si Faith nang maraming makitang magagandang gown. Parang gusto niyang sukatin lahat sa sobrang ganda. Gusto ko tong itry. Turo niya sa isang wedding gown na nasa manikin. Kumontra naman agad si Cheska. Bes, wag na yan. Malaki kang tingnan dyan. Bahagyang umawang ang bibig ni Faith at nagtingin ng mas fitted na gown.
Kung ganun, eto na lang. Gusto ko rin to. Cheska, pasok sa taste ko. Pasok nga sa taste mo, hindi naman bagay sa'yo. Putol ni Cheska sa mga sinasabi niya. Hindi bagay yan sa'yo. Hindi ka naman sobrang sexy. Magmumukha ka lang kawayan. Tumingin si Cheska sa paligid at maya-maya'y itinuro nito ang isang simpleng-simple na gown. Yun na lang simple lang. Bagay sa'yo, mas makakamura ka pa. Hindi na nakapagsalita si Faith. Bahagya siyang na-offend sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Pero ayaw niyang ibalik ang pangungontra dito dahil baka mapahiya pa si Cheska. Akala niya'y mahihirapan siyang mamili pero tinulungan na siya ng baklang may-ari ng store. Kung gusto mo ma'am, sukatin mo na lang po ang lahat ng gown. At mas maganda kung anong pasok sa taste mo ang piliin mo. Ikaw naman ang ikakasalat, hindi ang iba dyan. Naramdaman agad ni Faith ang tensyon. Tumaas ang kilay ni Cheska at hinarap ang bading na may-ari. Pinariringgan mo ba ako? Formal pa rin ang bading pero alam niyang irritable rin. Sinasabi ko lang na mas maiging si Ma'am Faith ang hayaan nating magdesisyon sa gown na susuotin niya. Total, siya naman ang ikakasal at magsusuot ng gown. Bahagya siyang umiti sa bading na may-ari. Nahihiya na kasi talaga siya, kaya nang sinabi nito yon, napanatag siya. Kaya naman habang nagsusukat, napili niya ang gown na gusto niyang suotin. Huwag ka na ngang bumili ng gown doon, Faith. Ang sama ng ugali ng may-ari. Bulalas ni Cheska habang pasakay sila ng sasakyan. Napabuntong hininga siya. Hindi ko pwedeng i-cancel. Nandun ang gown na gusto ko. Kinuha na rin ang tamang sukat ko. Saka hayaan mo na siya. Hindi na rin naman kayo magkikita after nito. Para maging panatag ka, doon ako bibili ng gown pero sa iba ako magpapa-fitting ng para sa mga bridesmaid. Hindi na nagsalita pa si Cheska at nakabusangot pa rin. Huminga ng malalim si Faith. Parang bunso niyang kapatid si Cheska. Wala na rin itong mga magulang katulad niya. Namatay na kasi ang lola nito na nag-aalaga dito noon. Kaya sila na lang ang mayroon ng isa't isa. Bawat opinyon ni Cheska pinapakinggan niya at pinahahalagahan. Iyon nga lang, may mga bagay pa rin talagang mahirap tanggapin mula rito. Naisip mo na bang mag-prenup? Tanong sa kanya ni Cheska habang nagkakapi sila. Natawa si Faith sa tanong na yon. Prenup? Wala naman kaming kayang pag-awayan. Saka, kailangan pa ba yun? Ang ibig kong sabihin, para sa seguridad mo, pinaghirapan mo lahat ng meron ka, no? At si Johnny, well, hindi siya magaling humawak ng pera. Alam naman natin yan. Hinalo ni Faith ang kape habang nakatitig sa kawalan. Alam ko naman yon, pero may tiwala naman ako sa kanya. Marami siyang goal sa buhay kaya naniniwala ako na magbabago rin ang mindset niya pagtagal. Naniniwala ako na hindi siya mananatiling ganon. Kulang lang sa push at motivation si Johnny. Umupo ng maayos si Cheska. Alam mo, minsan iniisip ko kung pakakasalan mo ba talaga siya kasi mahal mo siya o dahil takot kang mag-isa. Siguro parehong dahilan. Mahina niyang sagot. Masama ba yon? Nasa tamang edad na naman ako para bumuo ng pamilya. Lumambot ang tingin ni Cheska. Sa bagay, mag-aasawa ka na. Kapag mag-asawa na kayo, ako na lang ang mag-isa. Dapat siguro mag-asawa na rin ako, no? Pero hindi ako pipili na kung sino-sino lang, no? Gusto ko yung may pera para buhay prinsesa ako. Mahina na lang tumawa si Faith. Lumipas pa ang mga buwan. Sa wakas, ikinasal na sila ni Johnny. Masaya naman ang kanilang naging pagsasama. Kaya lang, may mga hindi talaga pagkakaunawaan. Hindi marunong umamin sa pagkakamali ang asawa niya. Hindi marunong umamin sa pagkakamali ang asawa niya. Kaya kapag nag-aaway sila, si Faith na lang palagi ang nagpapakumbaba. Hahaba lang kasi ng hahaba kapag pinatulan niya pa. Love, nakalimutan mo na naman yung toyo. Sigaw ni Johnny mula sa hapagkainan at halatang tinatamad. Kukunin ko na. Mahinang sagot niya habang hinuhugasan ng kamay at kumuha ng malinis na tuwalya. Galing pa siya sa trabaho noon, pero pagka-uwi, sa halip na magpahinga, siya ang nagluto ng hapunan nila. Lumabas siya dala ang toyo. Hindi mo lang siya tiningnan ni Johnny habang inagaw ang bote at diretsong pinatak sa lalagyan. Alam mo, bulalas nito habang umunguya. Lagi mo nakakalimutan yung maliliit na bagay. Lagi ka nalang lutang. Tahimik na umupo si Faith at nagsimula na rin kumain. Pasensya na, pagod ako lagi galing trabaho at kulang pa sa tulog, kaya palagi na lang talaga akong lutang.
Sana sa umaga, bago ka umalis, nagluluto ko na agad ng marami. Para naman kapag nandito ako o kauwi lang, may mainit akong pagkain. Paalala pa ni Johnny. Tumango naman siya. Sige, dadamihan ko na sa umaga. Hindi ko kasi ginagawa kasi naiisip ko na baka madali kang magsawa sa ulam kung maghapon na yon ang kakainin mo. Pero sige, gagawin ko ang bilin mo. Pasensya na talaga. Tiningnan niya ito, nakahubad ang pang-itaas na parang tambay sa bahay niya. Hindi pa rin ito naghahanap ng trabaho matapos matanggal 2 buwan ang nakakalipas. Si Faith ang nagpapasa ng lahat. Renta, bills, groceries. Minsan, pati si Cheska, hinihiraman siya ng pera halos linggo-linggo. May opening daw sa department mo, biglang sabi ni Johnny. Nag-apply ako online kanina. Napatingin si Faith. Talaga? Try ko lang. Same company, ibang department. Mas maganda na same place tayo ng pinagtatrabahuhan para sabay na tayong umuwi. Total, yun naman palagi ang narereklamo mo sa akin, hindi ba? Sabi ng kanyang asawa, sabay ngisi. Napangiti naman agad si Faith. Ayos yan, sana mag-workout. Sana talaga tumagal ka na sa trabaho mo this time. Alam kong kaya mo yan, Johnny. Tumango naman ang kanyang asawa. Tatagal na naman ako siguro kasi nandun ka, Faith. Pwede mo akong turuan sa mga pasikot-sikot. Lalo na kung kasing sungit ng boss mo magiging boss ko sa department kung saan ako papasok. Hindi siya agad sumagot. Sa totoo lang, sunod-sunod na reklamo ang natatanggap niya mula sa boss niya. Hindi dahil sa trabaho niya, kundi dahil kay Cheska. Mula nang sumali ito bilang consultant sa project niya, palaging late, walang saysay sa mga comment. At kung may issue, siya ang sinisisi. At kung tutuusin, dapat siya pa nga ang mas boss kaysa sa kanilang dalawa. Pero dahil mag-best friend sila, palagi yung pinapalagpas ni Faith. Minsan pa nga, sinubukan niyang kausapin ito. Cheska, mahinang simula niya matapos ang isang meeting. Baka pwedeng next time i-coordinate muna natin yung slides. Mukhang nalito si Mr. Rivera kanina. Hindi naging magandang impression niya sa team natin kanina. Umirap si Cheska. Ako na naman ang nakita mo. Palpak din naman ang iba. Bakit ako lang? Laging ikaw ang tama. Hindi lahat kailangang idaan sa'yo, Faith. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na mapagalitan tayo pareho. Saka nagkamali sila kanina dahil sa'y nagmula ang lahat. Team tayong nag-work dito kaya kung papalpak ang isa, papalpak na tayong lahat. Paliwanag ni Faith, pilit sinusubukang ipaintindi rito ang lahat. Ganun na. So, ako na problema ngayon. Matalim ang tono nito, pero halatang naiiyak na. Bakit mo ako ginaganito, Faith? Magkaibigan tayo. Naalarma agad si Faith. Niyakap niya na lang ang kanyang kaibigan. Sa bandang huli, kahit nasabihan niya ito, siya pa rin talagang nag-comfort. Maya-maya'y tumahan na rin si Cheska. Faith, pahiram muna ng 3,000 na. Sa Friday ko ibabalik. At binigay niya na walang pag-aalinlangan gaya ng dati. Ayaw niyang sumama ang loob ni Cheska. Kapag may away kasi sila, nahihirapan siyang suyuin ito. Isang araw, maaga siyang pumasok sa opisina. Salamat at tahimik pa. Inayos niyang gamit, nag-login sa computer at sumimsim ng 3-in-1 na kape. Binasa niya ang to-do list niya, pero napatigil sa isang pamilyar na boses. Faith! Pumasok si Cheska na suot ang eksaktong navy blazer na suot ni Faith kahapon. Pati pantalon at sapatos, pareho. Pati ang pagkakakulot ng buhok, katulad din ng kaibigan niya. Bigla tuloy na awkward si Faith. Alam niyang nagagandahan si Cheska sa style niya. Pero ang cringe lang sa pakiramdam na parang kinokopya siya ng sariling kaibigan sa pananamit, kilos at itsura. Nagkatinginan sila. Twinning tayo, pero syempre mas bagay sa akin to. Bagay sa'yo, alanganing sagot ni Faith. Matamis na ngumiti si Cheska. Doon ko binili sa shop na ni-recommend mo. Galing mo talagang pumili ng forma, bes. Kaya naisip ko, gaya-gaya muna ako sa'yo. Napangiti si Faith, pero may kirot sa loob. By the way, dagdag ni Cheska. Sumali ako sa client call ng team mo today, okay lang? Napakunot ang noo ni Faith. Yung 11 a.m.? Hindi mo project yon. Mas maganda siguro kung... Alam ko, pero sabi ni Mr. Rivera pwedeng observe lang daw ako para hindi na ako pumalpak.
Gets mo naman, di ba? Pumayag naman siya, kaya bakit hindi ka papayag? Malambing na tanong ni Cheska, pero parang may halo ng pangungonsensya. Huminga ng malalim si Faith. Sige. Sa client call ng 11:00, maayos ang simula ni Faith. Malinaw ang presentation, professional din ang kanyang dating. Pero biglang sumabat si Cheska at may kasamang pilit na tawa. Ang ibig sabihin ni Mrs. Delgado, pwede ba tayong magpalit ng branding? Right, Faith? Hindi napigilan ni Faith ang kanyang paghinto. Hindi yon ang ibig niyang sabihin. Malaking delay ang idudulot noon sa project nila. Gusto niyang sumigaw na huwag munang makisali si Cheska at huwag munang magpabida. Pero hindi niya kayang gawin yon. Hindi niya kayang saktan ang damdamin ng kanyang kaibigan. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating i-review ang budget at timeline kung may major na pagbabago. Malumanay na ayos ni Faith sa pangingialam ng kanyang kaibigan. Medyo nalito ang client. Umangat naman ang kilay ni Mr. Rivera. Pagkatapos ng call, nilapitan niya si Cheska. Hindi mo na ako kailangang pahiyain. Next time, brief mo ako ng maayos. Huminga siya ng malalim. Sinend ko yung brief kanina, hindi mo binuksan. Umikot ang mata ni Cheska. Ikaw talaga, ang stiff mo at ang insensitive. Umawang ang bibig ni Faith. Siya pa talagang insensitive. Si Cheska nga ang mabilis sumama ang loob kapag napagsabihan. Gusto niya pang magsalita pero tumigil na lang siya. Dahil ano pa bang silbi? Labis siyang binibigyan ni Cheska ng mga problema at mukhang maging si Johnny, yun na rin yata ang favorite gawin sa buhay. Good morning, Faith. Ani Johnny sabay halik sa noo niya. Ang bango naman ng niluluto mo. Marahang tumango si Faith. Mainit pa, kumain ka na. Umupo si Johnny at agad na inilabas ang cellphone. Ilang sandaling nag-scroll bago yun ibinaba. Halatang may iniisip pero maingat ang kilos. So, iniisip ko lang, panimula ni Johnny at matamang nakatingin sa kanya. Paano kaya kung magsimula ako ng negosyo? Napakurap si Faith. Negosyo? Oo, maliit lang muna. Parang sideline o extra income ko habang nagtatrabaho sa kumpanya. May oportunidad kasi. Yung tropa ko may kilalang supplier. Mayroon silang produkto. Mainit yun ngayon sa merkado. Mabilis ibenta. Kaya nating triplehin ang kita sa loob ng ilang buwan. Kumunot ang noo ni Faith. Baka naman illegal yan. Saka baka risky. Tumawa si Johnny. Ano ka ba? Siyempre, legal to. Saka lahat naman ng bagay may risk. Pero ito, matalinong galaw to, Faith. Pinag-isipan ko na to. Matagal na. Gusto ko sana, baka mapahiram mo ako ng pera. Mag-loan ka muna. Bahagyang natigilan si Faith. Gusto mong mag-loan ako sa pangalan ko? Oo, sagot naman ng kanyang asawa, sabay hawak sa kamay ni Faith. May mga sabit pa kasi ako. Yung credit ko, alam mo naman. Pero ikaw, maayos ang record mo. Mag-asawa na naman tayo, di ba? Anong sayo ay sa akin. Anong sa akin ay sayo. Pero binabayaran ko pa yung mga hospital bills ni Papa. Naiwang balance noon sa ospital. Mahina niyang tugon. Pati yung kasal natin. Umupo ng diretso si Johnny, saka muling yumuko. Pero Faith, oportunidad na to. Kailangan ko lang talaga ng tiwala mo. Napalunok siya, hindi sigurado kung anong sasabihin. Nagtitiwala naman ako, kaso baka hindi pa ngayon ang tamang panahon. Wow! Natatawang sabi ni Johnny na may halong inis. So, hindi mo ako sinusuportahan sa lahat ng ginagawa ko? Sumikip ang dibdib ni Faith. Hindi naman sa ganon. Pinupundar ko to para sa atin. Singit ni Johnny. Sabi mo, sawa ka nang magbayad ng mga naiwang utang ng papa mo, hindi ba? Eto na nga. Tapos, hindi mo ko kayang suportahan. Masakit pakinggan ang mga salita ng kanyang asawa. Palagi siyang maunawain, pero nang sandaling yon, para bang kasalanan niya pa na masyado siyang mabait at maunawain. Hindi naman sa hindi kita kayang suportahan, pabulong niyang sabi. Sabi ko lang, baka hindi pa ngayon. Masyado pa kasi akong maraming binabayaran. Bumitaw si Johnny sa kanyang kamay at nawala ang ngiti. Alam mo, kalimutan na lang natin. Ako na lang ang bahala. Naglalaro ang guilt sa dibdib ni Faith.
Ayaw niyang siyang palaging kontrabida. Ayaw niyang maramdaman ni Johnny na hindi siya sapat. Iisipin ko pa, mahina niyang sabi. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Ngumiti si Johnny ng pilit at tumayo na para kumuha ng pagkain. Makikita mo, mag-work to. Magpapasalamat ka pa sa akin balang araw. Ilang buwan ang makalipas, napapayag na siya ng kanyang asawa. Napirmahan na ang mga papel, naaprubahan ng loan. Si Faith ang nagbabayad buwan-buwan at hindi pumapalya. Tuwang-tuwa si Johnny nang sabihin niyang ginawa niya na yon. At katulad ng sinabi ng kanyang asawa, umusbong ang investment nito. Bumili si Johnny ng bagong damit, gadgets, at araw-araw nagpo-post ng motivational quotes tungkol sa hustle at success. Tinatawag na rin itong boss. May trabaho pa rin naman ito sa kumpanya. Magandang bagay na nagsisipag na ang kanyang asawa. Pero si Faith, hindi mapanatag sa mga pagbabago sa buhay ni Johnny. Para bang nakakalimutan na siya. Si Faith na nasa opisina pa rin, tahimik na nagtatrabaho. Siya pa rin ang namimili ng grocery. Siya pa rin ang nagbabayad ng loan kahit na mapera na naman ang asawa niya. Johnny, mahina niyang tawag dito. Naisip mo na ba kung kailan mo ako mababayaran? Napailing si Johnny at hindi man lang tumingin. Bayaran? Para saan? Sa loan na pinaasikaso mo sa akin. Mahinahong sagot ni Faith. Nasa pangalan ko kasi, ako rin yung nagbabayad ng interest. Napapagod na ako sa pagbabayad. Marami pa akong ibang bayarin. Total, okay na naman ang investment mo. Baka pwedeng ikaw nang magtuloy ng pagbabayad. Nakasimangot na tumingin sa kanyang asawa niya. Faith, mag-asawa tayo. Ikaw na yan. Kaya mo na yan. Bakit parang kung makapagsalita ka, dapat nga proud ka na sa naabot natin. Proud naman ako, ani Faith. Pero parang sana man lang mabayaran mo yung loan. Total, sa'yo naman ginamit. Obligasyon mo yun dapat. Kasama sa goal mo para alam mo kung lugi ka ba o hindi sa investment na pinasok mo. Biglang tumayo si Johnny. Ang dami mong sinasabi. Ang hirap mong pasayahin. Ako nga halos hindi na natutulog para lang palaguin to. Tapos gusto mong kwentahan kita? Hindi ko naman sinabing gulat na sabi ni Faith. Anong gusto mo? Yumuko ako, magpasalamat sa tuwing may ginagawa ka. Sa tingin mo, wala rin akong sinasakripisyo. Para sa atin to. Napakagat si Faith sa kanyang mga labi. Nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. Sa saradong utak na mayroon ang kanyang asawa. Hindi ko naman intensyong baliwalain ang mga ginagawa mo, pabulong na sabi ni Faith. Umiling si Johnny at kinuha ang susi. Palagi kang ganito. Ikaw na lang. Nahihirapan ka sa akin. Gusto mo ng medalya sa pagiging asawa. Nasa pangalan mo naman yung loan na yan kaya ikaw ang magbayad. Magtrabaho ka na lang na magtrabaho para magbayad ng utang. Wala ka naman masyadong pinagkakagastusan. Hindi mo nga ako mabigyan ng anak. Hindi na nakapagsalita si Faith pagkaalis ni Johnny. Hindi niya napigilang maluha. Sa lahat ng ibabato sa kanya, ang pagkakaroon ng anak ang kahinaan niya. Dahil ang totoo, wala siyang kakayahang magbuntis. Kaya rin talaga siguro kahit na ginaganon lang siya ng kanyang asawa, pumapayag na lang talaga siya. Alam ni Faith sa sarili niya na malaki niya yung pagkukulang sa pagsasama nila. Unti-unti nang nararamdaman ni Faith na para na lang siyang gamit na madaling kunin at iwan para kina Johnny at Cheska. Ang asawa niyang si Johnny, tila nasanay na sa ideya na naroon lang siya para magtrabaho, magbigay at magtiis. Hindi na siya tinatrato bilang kapareha kundi parang tagapuno ng mga pagkukulang. Samantalang si Cheska na matalik niyang kaibigan ay palaging umaasa sa kanya. Humihiram ng pera, ginagaya ang kanyang estilo at laging tumatakbo sa kanya kapag may problema. Dati, ang pagbibigay ay nagpapasaya kay Faith. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay pinipiga na lang siya hanggang sa wala nang matira. Nawawala na ang saysay ng kanyang kabutihang loob, lalo na't hindi man lang siya nakakatanggap ng pag-unawa o pagtanaw ng utang na loob. Sa tuwing susubukan niyang tumutol o magsalita, natatalo siya ng konsensya. Lagi siyang nauunang humingi ng tawad kahit siya na ang nasasaktan. At sa kabila ng lahat,
Nanatili siya sa katahimikan sapagkat mas pinipili niyang magpasa ng sakit kaysa makita ang mga mahal niya sa buhay na masaktan kahit siya mismo ang unti-unting nauubos. Sabi na nga ba, hindi ako nagkamali na ikaw yan ang makita kita rito. Nakangiting sabi ni Lance sa kanya. Akala ko, nakalimutan mo na mga pusang gala rito. Napatalon si Faith sa boses mula sa likod. Lumingon siya at nakita si Lance na may bitbit na maliit na supot ng cat food. Umupo ito sa tabi niya, saka inilabas ang mga dala nito. Hi, sabi ni Faith habang pinupunasan ng kamay gamit ang tissue. Kadalasan kong pinapakain sila pagkatapos ng trabaho. Hindi lang ako nakabalik nitong mga nakarang araw kasi walang time. Ganon din naman ako, sagot ni Lance habang maingat na ibinubuhos ang pagkain. Nagkagulo ng bahagya ang mga pusa pero nanatiling kalmado. Lumalabas sila palagi ganitong oras. Parang alam na nila na may namimigay ng pagkain. Tumango si Faith. Hindi ko alam na mahilig ka rin sa pusa. Napangiti naman si Lance. Tahimik kasi sila. Pero marunong pa rin sumama sa'yo kapag malungkot ka. Napangiti si Faith kahit kaunti, saka muling tumingin sa mga pusa. May isang kuting na panay ang tingin sa kanya habang hinahaplos ang ulo sa kanyang paa. Inabot niya ito at marahang hinaplos ang ulo. Pagod ka na, sabi ni Lance matapos ang ilang sandali. Pinilit ni Faith ng umiti. Pagod lang sa trabaho. Sigurado ka ba? Yun lang, tanong pa nito ng mahinahon. Tumango naman si Faith. Oo, mahabang araw lang. Tumango si Lance at tila may iniisip. Hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi sa akin. Napatingin si Faith sa binata. Matagal niya ng kaklase si Lance noong kolehiyo pero halos hindi sila nag-uusap. Tahimik at medyo mailap sila sa isa't isa. Pero ngayong gabi, parang may ibang bagay sa mga mata nito. May pag-aalala roon. Kumusta ang buhay may asawa? Tanong ni Lance habang nagbibigay pa ng pagkain. Agad siyang umiwas ng tingin. Ayos lang. Ayos lang? Oo, sagot niya agad. Si Johnny, abala siya. Masipag siya magtrabaho. Hindi agad sumagot si Lance. Hinaplos nito ang tenga ng itim na pusa. Alam mo, hindi ko gusto kapag nakikita kong malungkot ang mabubuting tao. Napakurap si Faith. Anong ibig mong sabihin? Palagi kang may ganitong... Sandaling naghanap ng salita si Lance habang nakatingin sa kanya. Ganitong kabaitan na minsan sumusobra na. Hindi ka hinaan kundi parang ilaw sa ibang tao. Kahit nung college tayo, ganyan ka na. Naalala ko, sabi ko sa sarili ko, itong babaeng to, parang ginagawang sandatang kabutihan. Naisip ko tuloy nun, sana naglakas loob akong kausapin ka. Mahinang natawa si Faith. Halos hindi ka nga nagsasalita nun. Mahiyain ako kaya kapag hindi mo ako kinausap, hindi rin talaga kita kakausapin. Napangiti si Lance. Tama, pero napansin kita. Gusto ko naman talagang makipag-usap sa'yo. Kaya lang, nahihiya rin ako. Pero bawat kilos mo, alam ko at nakikita ko. Napansin ko kung paano ka laging may dalang ekstrang ballpen. Paano mo pinapahiram ang notes kahit sa mga taong walang pasasalamat sa'yo. Palagi kang mapagbigay at iniisip ang kapakanan ng iba. Sobrang liwanag mo para sa ibang tao. Ayokong nakikitang nawawala yung liwanag mo na yon. Hindi agad nakasagot si Faith. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya lang inakala na may isang taong magsasabi sa kanya ng ganoon. Masaya ka ba, Faith? Tanong sa kanya ng binata. Saglit siyang natigilan, sabay tingin kay Lance. Para itanong sa kanya yon, naisip ni Faith na mukha sigurong hindi siya masaya. Tumambay ang tanong sa utak niya. Masaya ba talaga siya sa buhay na mayroon siya ngayon? Masaya. Masaya naman ako, Lance. Tumingin siya sa langit na unti-unting nagiging kahel. Yumakap si Faith sa tuhod niya, saka inilapat ang baba roon. Hindi siya pala share sa tao. Pero may kung ano sa presensya ni Lance ang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Pero akala ko kapag ikinasal ka, meron kang kasama. Pero ewan, ngayon ko lang naramdaman yung ganitong parang hindi ako nakikita. Parang may gustong sabihin si Lance pero pinigilan lang ang sarili. Pasensya ka na. Mabilis na dagdag ni Faith at idinaan na lang sa tawa ang nadarama.
Hindi ko dapat sinasabi sa'yo to. Huwag kang humingi ng tawad. Mariin itong sabi. Pwede kang magsalita. Nandito ako. Gusto kong makinig. Napatingin muli si Faith sa binata at bahagyang nagulat. Nakatingin ito sa kanya ng diretsyo at may halong determinasyon na para bang kahit anong sabihin niya, maiintindihan ni Lance. Bagay na hindi magawa sa kanya ni Johnny. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, ngumiti na lang si Faith at marahang umiling. Kaya pa naman niyang kontrolin lahat ng mga bagay na bumabagabag sa kanya. Kontento na lang siyang malaman na may isang taong nais makinig sa kanya. Maya-maya umuwi na rin naman siya. Habang nasa biyahe, sobrang lakas ng ulan. Wala pa naman siyang sasakyan ng araw na yon dahil pinaayos niya pa. Hinampas ng malalakas na hangin ang mga puno habang nagmamadali siyang umuwi. Ang kanyang payong ay tumagilid at hindi na mapakinabangan. Basa na tuloy ang buong katawan niya sa ulan. Gusto niyang magpahinga pagdating sa bahay, ngunit may kakaibang lamig na gumapang sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa apartment. Madilim ang loob ng bahay, maingat siyang naghubad ng sapatos, ayaw gumawa ng ingay at marahang tumawid sa sahig. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, amoy alak at pabango ang loob. Mabango, matamis at hindi sa kanya. Nilapit ni Faith ang nanginginig na kamay sa doorknob. At nang binuksan niya ang pinto ng kwarto, tila tumigil ang mundo niya sa isang iglap. Nandoon sa gitna ng kanyang kama, magkayakap at magkahugpong sina Johnny at Cheska. Ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Natigilan silang lahat habang nanlalaki ang mga mata. Napasinghap si Cheska at agad nagtaklob ng kumot. Tumayo si Johnny. Walang suot na pang-itaas at tila usa sa gitna ng kalsada na nasinagan ng ilaw. Anong ibig sabihin nito? Nanghihinang tanong ni Faith. May relasyon kayo? Kabit ka ng asawa ko, Cheska? Gumuho ang mundo ni Faith. Parang nawala ang hangin sa kanyang dibdib. Nanghina ang kanyang tuhod, ngunit hindi siya bumagsak. Dahil mas nangibabaw ang matinding galit na parang apoy sa kanyang puso. Faith! Singhal ni Cheska. Hindi ganito yon. Alam mo, magpapadusot ka pa? Ano mga salita pang gagamitin mo sa akin? Nanginginig ang boses na sabi ni Faith rito. Huwag mo nang subukan. Bakit ba ngayon ko lang na-realize? Wala kang ibang ginawa kundi kontrolin ang emosyon ko. Makisawsaw sa mga desisyon ko. Magiging kabit ka lang pala ng asawa ko. Lumapit si Johnny, tila gusto pang magpaliwanag. Faith, pakinggan mo muna. Walang hiya ka. Isa ka pa. Sigaw niya rito. Gaano katagal na tong kataksilan niyo sa akin? Humigpit ang hawak ni Cheska sa kumot. Faith, tanggapin mo na lang na ako ng gusto ng asawa mo. Alam mo naman sa sarili mo na may mga bagay kang hindi maibigay sa kanya na kaya kong ibigay. Napamaang si Faith. Oo, hindi ko kayang ibigay ang kaya mong ibigay kasi sa ating dalawa, makati ka. Wala kang utang na loob. Ginagawa ko lahat para sa'yo. Madali mo akong malapitan kapag may kailangan ka. Itinuring kitang pamilya ko. Parang kapatid na kita. Pero mga agaw ka lang pala ng asawa. Inintindi kita. Kahit may mga napapansin ako sa mga ugali mo, hindi ako lumayo. Kasi mahal kita bilang kaibigan ko, Cheska. Tapos sasaktan mo lang ako ng ganito? Napailing si Johnny. Faith, tama na. Kasalanan mo rin naman. Masyado kang mabait. Nagpagamit ka rin kay Cheska. Ako pa. Ginamit mo rin ako, Johnny. Malakas niya itong itinulak. Yung negosyong pinuhunan ko, yung utang na ako ang nagbabayad habang nagyayabang ka sa iba na ikaw ang may tagumpay. Walang hiya ka. Nagsisisi ako na pinakasalan kita. Tumayo na si Cheska na tapos nang magbihis. Eh di, maghiwalay na kayo. Total, ako na naman ang pipiliin niya. Ngayon, ako ng priority. Sa wakas, ako na ngayon ang bida. Kapag ikaw kasi ang kasama ko, ako lagi ang pangalawa. Laging nasa anino mo. Ikaw ang maganda, matalino, paborito. Kay Johnny at ako, nagkakaintindihan kami. Bumigat ang mga luha sa paningin ni Faith. Oo, nagkakaintindihan kayo dahil pareho kayong walang kwenta. At kailangan niyo akong sirain para lang maramdamang may silbi kayo? Talaga? May silbi na kayo niyan? Sa ginawa niyong to,
Mas nagmukha kayong mga basura. Ano ba? Faith, tama na. Nagsimula na rin magbihis si Johnny. Tapos na ako. Ayoko na sa drama na to. Sumunod si Cheska na nagmamadaling inayos ang sarili. Umawang ang bibig ni Faith. Kung mag-ayos ang mga ito, para bang hindi siya nadehado. Para bang walang ginawang mali ang mga ito. Sumunod si Faith, umiiyak habang nanginginig sa galit at sakit. Huwag kayong umalis nang hindi man lang humaharap sa ginawa niyo sa akin. Binuksan ni Johnny ang pinto. Wala na akong dapat ipaliwanag. Tapusin na lang natin to. Hindi ako papayag na ganito lang. Akala mo, papayag ako na basta nyo na lang akong itrato ng ganito? Idedemanda ko kayong dalawa. Malakas na sigaw ni Faith sa mga ito. Naglakad ang mga ito papuntang sasakyan. Tumakbo naman si Faith sa hagdan, walang pakialam kung nakapaan na siyang lumabas. Kailangan niyang iparinig, iparamdam ang pagkawasak na ginawa ng mga ito sa kanya. Sa labas, malakas ang hangin at kumikidlat sa kalangitan. Natanaw niya ang dalawa sa loob ng kotse ni Johnny. Umaandar na rin ang makina. Tumayo siya sa harap ng sasakyan, basang-basa, gulo ang buhok at tila baliw na sa sakit. Lumabas ka dyan, Johnny! Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo sa akin kung bakit mo ginawa to. Lumabas kayong dalawa! Mga walang hiya! Sa loob, kita niyang nagpanik si Johnny. Pinipilit ito ni Cheska at hinahawakan sa braso ang asawa niya. Umalis na tayo! Malakas niyang hinampas ang hood ng sasakyan. Cheska! Johnny, harapin niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng takbuhan ng ganito! Naghanap siya ng ibabato sa sasakyan ni Johnny. Pero biglang umingay ang gulong. Huli na nang napagtanto ni Faith ang mangyayari. Sumugod ang sasakyan papunta sa kanya. Isang nakakakilabot na tunog, sigawan at naging kadiliman na ang kasunod. Bumagsak si Faith sa kalsada. Nakapikit siya at hindi gumagalaw, pero alam niyang duguan siya at hilong-hilo. Hanggang sa narinig niya ang mga tinig ni Cheska at Johnny. Takot na baka may gawin pa ang mga ito sa kanya. Johnny, nabangga mo siya! Sigaw ni Cheska habang namamaos ang boses. Nasagasaan mo si Faith! Hindi ko sinasadya! Sigaw ni Johnny at may bahid ng takot ang boses. Tumakbo siya sa harap ng kotse. Hindi ko siya nakita. Lintik naman oh. Ang sama nito. Ang sama talaga. Patay na ba siya? Tanong pa ni Cheska. Ewan ko. Halata sa boses ni Johnny ang pagkataranta. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Baka may makakita. Pero hindi natin siya pwedeng iwanan. Paos na sigaw ni Cheska. Asawa mo siya, Johnny. Wasak ang buhay natin kapag nabuhay siya. Singhal naman ng asawa ni Faith. Narinig mo siya. Idedemanda niya tayo. Sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Napanisi si Cheska ng mapait. Natin? Ibig mong sabihin, lahat ng pinaghirapan mo, gamit ang pera niya, ginamit mo siya, Johnny. Niloko mo siya. Kasama ka sa lahat ng to. Ikaw din naman. Giit pa ng kanyang asawa. Huwag ka ngang magbanal-banalan dyan. Ikaw ang nakipagtalik sa asawa ng matalik mong kaibigan. Kailangan na nating umalis. Walang nakakita. Kung patay na siya, iisipin ng pulis na hit and run. Kung buhay pa siya, bahala na. Ako ang unang tatawagan dyan kasi ako ang asawa. Kaya sa ospital ko na lang pasimpleng tutuluyan. Habang lumalayong mabilis ang kotse sa gabi, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Faith. Isang basag na hininga ang kumawala sa kanya at tumulo ang kanyang mga luha. Talagang iniwan at pinabayaan siya ng mga ito. Gusto pa siyang mamatay na ng tuluyan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, kaya palang gawin yon ng mga taong minahal niya. 15 minuto ang lumipas, ang ugong ng isa pang makina ang narinig ni Faith. Isang silver na sedan ang biglang huminto. Bumukas ang pinto at bumaba si Lance. May hawak na payong at tiningnan siya. Faith! Bulalas nito at dali-daling lumapit. Nalaglag na ang payong nito sa lupa sa pagmamadali. Faith! Anong nangyari? Lance! Tulong! Nanghihina niyang bulong. Lance! Hindi alam ni Lance ang unang gagawin. Natatakot itong hawakan siya. Kaya naman, nanginginig ang mga kamay ni Lance habang kinapa ang cellphone at tumawag sa emergency. Kailangan namin ng ambulansya sa Donato Avenue, malapit sa kanto ng De La Paz. Pagkatapos ng tawag, inalis nito ang coat niya at marahang tinaklob sa nanginginig na katawan ni Faith. I'm sorry.
Baka mas lalo kang lumala kung gagalawin kita. Sasamahan kita rito hanggang dumating ang ambulansya. Tumulo ang mga luha ni Faith. Takot na takot siya pero nang makita niya si Lance, bahagyang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang dibdib. Nandito na ako. Bulong ni Lance habang inaayos ang buhok niya. Please, lumaban ka. Parating na sila. Patuloy ang pagbuhos ng ulan pero wala nang pakialam si Lance. Umupo ang binata sa tabi ni Faith. Hawak ang kamay niya at hindi siya iniwan kahit isang segundo man lang. Nang dalhin siya sa ospital at ginagamot, doon nawala ng malay si Faith. Nagising na lang siyang masakit ang buong katawan. Faith! Mahinahong tawag sa kanya ni Lance pero puno ng gulat at pag-aalalang may halong pananabik. Dahan-dahan siyang lumingon at napangiwi sa sakit. Lance, gising ka na. Ulit nito at napapikit. Parang ilang araw nang wala itong tulog. Sinubukan ni Faith na bumangon pero biglang pumasok ang matinding sakit sa tagiliran niya. Dahan-dahan. Agad itong lumapit at marahang tinulak ang balikat ni Faith pabalik sa unan. Huwag mong pilitin. 3 araw kang walang malay. Napalunok si Faith. Nasaan ako? St. Celine Medical. Sagot ni Lance. Kumusta ka na? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Hindi ko pa sinasabi sa ibang nangyari. Hindi sa asawa mo. Hindi sa kaibigan mo. Hindi ko alam. Pero nagdududa ako sa kanila. Nakasalubong ko ang sasakyan nila sa daan. Kaya itinago na muna kita at hinintay na magising. Mabilis na bumaling si Faith sa binata. Wag mo silang tawagan. Si Johnny ang bumangga sa akin. Iniwan nila ako na parang basura. Niloko nila akong dalawa at gusto akong patayin kapag nalaman pa nilang buhay ako. Kumuyom ang mga kamay ni Lance. Alam kong may mali na. Nang makita kitang nakahandusay at paalis sila ron, may kutob na ako. Faith, kung dumating ako ng 1 minuto lang na mas huli. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Faith. Akala nila patay na siguro ako. Tahimik na inabot ni Lance ang kanyang mukha at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Idedemanda natin sila para mabulok sila sa bilangguan. Umiling agad si Faith, galit na galit sa ginawa ng mga ito. Masyadong madali para sa kanila kung ibibilanggulang silang dalawa pagkatapos ng mga ginawa nila sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lance. Mataman niyang tiningnan ng binata. Gusto kong maranasan nila ang lahat ng tiniis ko. Gusto kong maramdaman nilang walang halaga sila sa akin. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo, bawat segundo, bawat bahagi ng sarili kong kinuha nila. Napatitig sila sa kanya. Faith! Huminga siya ng malalim. Babalik ako sa kanila. Magpapanggap akong wala akong naaalala. Walang alam sa aksidente. Walang pagtataksil. Napakurap si Lance. Magkukunwari kang may amnesia. Paano kung mapahama ka ulit? Umiling siya. Alam ko, pero hindi ko makakamit ang hustisya kung iiyak lang ako rito sa kama at idedemanda sila. Ang dami nilang ginawa sa akin. Ilang taon ako nagtiis sa kanilang dalawa. Umupo si Lance at pilit iniintindi ang binabalak niya. Ano bang plano mo talaga? Aakto akong gaya pa rin ng dati at inosenteng asawa. Hahayaan kong kampante sila. Makikinig ako, magmamasid. Iipunin ko ang lahat ng pwede kong makuha sa kanila. At sa tamang panahon, gigibain ko sila. Gusto kong makita sila na paunti-unting bumabagsak. Nasa mga mata ni Lance ang magkahalong pag-aalala at paghanga sa kanyang determinasyon na ipinapakita. Sigurado ka bang kakayanin mo yan? Tumango naman siya. Ang tingin nila sa akin, mahina. Patutunayan ko sa kanilang hindi. Paano kung hindi sila maniwala na may amnesia ka? Tanong pa nito. Sandali siyang napaisip. May takot pa rin na nararamdaman si Faith. Gayunpaman, kung may nagpapalakas man ng kanyang kalooban, yon ay ang galit na kanyang nararamdaman. Napalunok si Lance at hinawakan ng kanyang kamay. Kung gusto mong gawin yan, tutulong ako. May mga connection ako. May kilala akong doktor dito. Habang naghihiganti ka at naghahanap ng hustisya para sa sarili mo, tutulungan at poprotektahan kita. Ano man ang kailangan mo mula sa akin. Paano mo gagawin yon? Papayag ba ang doktor? Nag-aalalang tanong ni Faith. Napabuntong hininga si Lance. Kami ang may-ari ng ospital na to. Ako rin ang susunod na tagapagmana ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata niya. Tiningnan niya ng mabuti si Lance.
Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Boss kita? Mahina niyang usal. Tipid itong ngumiti. Pero, kaibigan mo ako at kaunti lang nakakaalam. Next month, i-aanunsyong ako ang next successor. Pumasok lang ako bilang normal na empleyado para malaman ang mga pasikot-sikot. Pasensya na kung hindi ko sinasabi sa'yo. Napalunok siya. Hindi niya inasahan na ang kakilala niya lang at kaklase noong college, boss niya pala talaga sa trabaho. Nakakahiya pa na dito siya humihingi ng tulong. Napakagatlabi si Faith. Ayaw niyang idamay sila sa gulo niya, pero hindi niya rin naman kayang tanggihan, lalo na at kailangan niya ng tulong. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang koneksyon at walang lakas para labanan ang kanyang asawa at si Cheska. Tulungan mo ako. Ikaw ang mata ko sa labas. Ikaw lang ang maaasahan ko. Ikaw lang ang totoo kong kaibigan ngayon. Nanghihina niyang sabi. Napalunok si Lance. Ano man ang kailangan mo, Faith, gagawin ko. Tutulungan kita. Pagbabayarin natin ang mga gumawa nito sa'yo. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Poprotektahan kita. Ngayong may kakampi ka na, hindi ako papayag na maging dihado ka ulit sa mga yun. Pumatak ang luha sa mga mata ni Faith. Pero hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa na ibinigay sa kanya ni Lance. Katulad ng plano, pinatawag na nga si Johnny para kunwaring ibalita ang nangyari sa kanya. Kinausap ng doktor ang kanyang asawa at sinabi na nga na mayroon siyang amnesia. Kaya nang pumasok si Johnny sa loob ng silid, parang nag-aalangan pa ito. Gusto ni Faith na suntukin ang walang hiya niyang asawa. Parang anumang oras, sasabog na agad ang kanyang galit. Gayunpaman, pinigilan niya yun. Hindi makakatulong sa kanya kung magpapadala siya sa matinding emosyon na nadarama. Johnny, mabuti naman na nandito ka na. Nakangiting sabi ni Faith kahit gustong gusto niya na itong murahin. Takot na takot ako nang magising ako. Wala akong maalala. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Bakit hindi ka dumating agad? Dali-daling lumapit si Johnny at para siyang masusuka sa pagiging peki nito. Faith, sorry. Pasensya ka na. Ngayon lang ako. Mataman niyang tiningnan ng asawa niya. Umuwi na tayo ha. Johnny, gusto ko nang umuwi. Ayoko dito. Gusto kong magpahinga sa bahay natin. Tumango naman si Johnny at inayos ang paglabas niya sa ospital. Subalit ramdam din ni Faith na may pag-aalinlangan pa ang kanyang asawa. Para bang pareho silang nangangapa sa mga nangyari. Kaya binibigyan niya na lang ito ng matamis na ngiti. Pinapakita na mahal niya pa rin ito. Na wala pa rin nagbago sa kanila. Gusto mo na bang magpahinga? Tanong ni Johnny sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa kama. Sa kama na nakita niya sina Cheska at Johnny na magkatabi. Gustuhin niya magpahinga. Hindi alam ni Faith kung pahinga ba talaga ang magagawa niya. Tipid siyang umiti kay Johnny. Parang ang dumi ng bedsheet natin. Tanda ko, may binili akong bago dati. Bago ako maaksidente. Umawang ang bibig ni Johnny at marahang tumango. Oo, tanda ko nga. Nakita ko yon. Kulay blue, diba? Marahan siyang tumango at siya na ang kumuha. Sa totoo lang, ayaw niyang humiga roon. Naalala niyang mga ginawa ng dalawa. Gayunpaman, mahahalata ni Johnny kapag tumanggi siya. Kinagabihan, nag-order na lang si Johnny ng pagkain para sa kanila. Pero bago dumating ang order nila, biglang dumating sa bahay nila si Cheska. Anong ginagawa mo rito, Cheska? Naramdaman ni Faith na agad nataranta si Johnny. Napalunok si Cheska habang nakatingin sa kanya. Nandito ako kasi nabalitaan ko kung nangyari. Talaga bang wala kang naaalala? Naiinis siya sa tanong na yon. Halatang nag-aalangan ang mga ito at sinusukat ang bawat kilos niya. Subalit hindi niya bibigyan ng kahit na anong senyales ang mga ito para magduda. Kaya tumayo na lang si Faith at sinalubong ng yakap ang dalaga. Kahit gustong gusto niya nang sakalin si Cheska, nagpaka-plastic pa rin siya sa kaibigan niyang traidor. Oo, wala akong gaanong maalala. Ni hindi ko nga alam na naaksidente pala ako. Matamis nang umiti si Faith. Halika, maupo ka. Nag-order ng asawa ko ng pagkain. Dito ka na rin kumain, Cheska. Mataman siyang tiningnan ng kanyang kaibigan. Sige. Nang sandaling yon, hindi maitanggi ni Faith ang napapansin sa dalawa. May awkward siyang nararamdaman sa pagitan ng mga ito.
Subalit walang nagtangkang magsalita tungkol sa mga nangyari. Walang nangahas na buksan ang mga ginawang mali ng mga ito. "Oh, hindi pa kayo kumakain. Kumain na kaya kayo. Wala namang lason yan," sabi pa ni Faith. Mas lalong hindi nakagalaw ang mga ito kaya mahina siyang tumawa. "Joke lang. Sige na, kumain na rin kayo. Si Johnny naman ang nag-order nito. Then mamaya, magkumustahan tayo, Cheska. Namiss na kasi talaga kita." Naiilang na tumawa si Cheska. "Sige, kwentuhan tayo mamaya. Saka gusto ko rin sabihin sa'yo na ako nang pinahawak ni Mr. Rivera sa project na sana ikaw dapat ang mag-aasikaso." Tumaas ang mga kilay ni Faith. "Oh, talaga? Congrats. Sa bagay, nagkaroon din kasi ako ng emergency. Bukas tatawag ako para makahingi ako ng maayos na leave. Babalik na lang ako kapag nakarecover na ako ng sobra." Gumuhit ang plastik ng ngiti sa mga labi ni Cheska. "Sige, magpagaling ka." Lumipas ang mga linggo na nakikisakay siya sa mga ito. Nakatayo si Faith sa harap ng salamin. Inayos niya ang kanyang blouse. Ang refleksyon niya ay isang babaeng may malumanay na mga mata, may mahinhing ngiti at walang bakas ng trahedyang pinanggalingan. Medyo kinulot niya ang dulo ng kanyang buhok at naglagay ng kaunting makeup. Ang imahe sa salamin na mukhang mahina, limot at walang panganib. "Panahon na para makipaglaro ako sa inyong dalawa." Bulong niya sa sarili bago dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sa opisina, sinalubong siya ng kanyang mga katrabaho. Kahit paano, gumaan ang kalooban niya. "Faith, ang galing mo naman, grabe. Nag-alala kami nang marinig namin ang tungkol sa aksidente mo," sabi ni Marisa mula sa HR na parang babasaging vase siyang hinaplos sa balikat. "Salamat," sagot ni Faith at may magiliw ng ngiti. "Hindi ko pa rin maalala ang karamihan, pero siguro blessing na rin yan, no? Ayoko na rin kasing masyadong isipin." Tiningnan niya si Cheska na nakikitawa pa rin ng pilit, pero hindi rin mapigilang maging bida-bida. Lumapit ito sa kanya at marahan siyang niyakap. "Masaya akong makitang okay ka na at nakabalik ka na sa trabaho, Faith. Namiss kita." Ginantihan niya ito ng yakap. "Namiss din kita. Narinig ko, ang galing mo raw sa trabaho." Ngumiti naman ito. "Thanks. Magaling naman talaga ako. Sinasapawan mo lang. Kaya na mawala ka. Eh di yun, napansin ako." Peki siyang umiti rito. "Ha, ganyan ka na pala, no? Saka ka lang gumagaling kapag wala ng competition sa paligid mo. Hindi challenging at hindi ka nakakamangha." Bahagyang nawala ang ngiti ni Cheska. "Hindi naman, ganun ang..." Umiwas siya ng tingin. "Well, anyway, back to work. I believe na senior mo pa rin ako kaya balik ka na sa desk mo." Tinitigan pa siya ni Cheska ng matagal bago tumango. "Sige." Umupo na siya sa desk niya at bahagyang hinaplos ang keyboard. Bumukas ang screen. Bahagya siyang napangiti, kaso napatingin siyang muli kay Cheska na nakatingin pa rin sa kanya. Bawat ungol, bawat palusot, bawat kasinungalingan, yon ang simbolo ngayon ng pangalan ni Cheska. Napalunok ito at lumapit sa kanya. "Hey Bes, lunch tayo later? Subay pa rin tayo Napangiti si Faith. "Sure, gusto ko rin na makipagkwentuhan." Sa bahay, ginampanan niya ang papel ng perpektong asawang may amnesia. Ngumingiti siya kapag pinagluluto siya ni Johnny. Tila ba hindi nito sinira ang kanyang pagkatao. "Love, okay ka lang?" Tanong nito isang gabi habang inilalapag ang mangkok sa harap niya. "Okay naman," sagot niya ng malumanay. "Pero nanaginip ako ng kakaiba kagabi." Natahimik si Johnny sandali. "Anong panaginip, Faith?" "Nakikita ko ang sarili ko, umiiyak habang umuulan. May hinahabol, parang sumisigaw ako. Ang weird, no? Sa tingin mo, kasama yun sa alaala ko bago ang aksidente?" Napakislot naman ang asawa niya. "Hindi yon. Medyo weird nga ang panaginip mo." Tinitigan niya ito at nakita niyang bahagyang paninigas ng panga nito. Gusto niyang matawa. Pakiramdam ni Faith na kagawa siya ng bitak sa maskarang sinusuot ng manloloko at manggagamit niyang asawa. Pero habang nasa poder siya nito, nangangalap na siya ng mga ebidensya. Wala siyang palalagpasin kahit maliliit na detalye pa. "Hi Faith," bati ni Lance at may dalang cat food. "Gusto kong magpakain tayo ng mga pusa habang nagbibigay ng update sa isa't isa."
Ngumiti naman siya habang hinahaplos ang mga pusa. Mabuti, dito mo naisipang magkita tayo. Namiss ko na rin magpakain ng mga pusa rito. Tiningnan siya nito ng seryoso. Kumusta naman ang pananatili mo sa poder ni Johnny? Hinuhuli sila palagi. Mahina niyang tugon. Wala silang konsensya, Lance. May mga pagkakataong nahuhuli ko pa rin sila na pinagtataksilan ako. Paniwalang paniwala sila na wala akong naaalala sa mga kalandian nila at ginawa nila sa akin. Kaya lahat ng mayroon sa kanila, iniipon ko at gagamitin ko lang para sa kanila. Tumango si Lance at inabot ang isang USB sa kanya. Footage ng CCTV ng bahay malapit sa bahay ninyo. Mahina yung audio at ilang anggulo lang ang kita. Pero magagamit pa rin yan sa investigation. Napasinghap si Faith. Salamat. Sobrang daming effort na ginawa mo para sa akin. Pakiramdam ko, naaabala na kita. Ngumiti naman si Lance sa kanya. Huwag mong masyadong isipin na naabala mo ako. Sarili kong desisyon na to na tulungan ka. Kapag okay na ang lahat, sana payagan mo ako na ako naman ang umabala sa'yo. Pwede ba yun? Tumango agad si Faith. Of course, gusto kong makabawi sa'yo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Lance at bigla na lang siyang sinuotan ng kwintas. Huwag mo sanang tanggihan. Umawang ang kanyang bibig at hinaplos ang pendant na buwan ng kanyang kwintas. Bakit mo ako binigyan ng kwintas? Gusto kong bigyan ka ng regalo. Ito rin ang unang beses na nabigyan kita. Malumanay na sabi ni Lance habang marahang inaayos ang kanyang buhok. May tracking device din dyan na nakapaloob, Faith. Hindi ako mapanatag kapag wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Kaya kung sakaling mapalayo ka at hindi kita makita agad, madali kitang mahanap. Gusto kitang manatiling ligtas. Mata niyang tiningnan si Lance. Hindi niya inasahan na magiging malapit sila sa isa't isa. Sa lahat ng tao, si Lance ang huling tao na naisip niyang tutulong sa kanya. Gayunpaman, nagkakaroon talaga ng ibang plano ang tadhana para sa mga taong katulad niya. At ngayong napapalapit siya kay Lance, nakikita niya kung gaano ito kabuting tao. At hindi rin siya manhid, lalo pa't nakikita niya na ang binata sa ibang anggulo. Kung anuman ang damdamin na umuusbong kay Faith, sa kanya na lang yun papansinin kapag maayos na ang lahat. Kapag kaya niya nang umahon mula sa mga ginawa ni Cheska at Johnny. Kapag dumating ang panahon na yon, ibubuhos niya ang panahon at pag-intindi kay Lance na hindi siya iniwan kahit na anong nangyari. Isang gabi, dumalaw si Cheska sa bahay, dala ang red wine at mga cupcakes para sa kanya. Gusto kong makipagbanding sa'yo, Bes. Na-miss kita. Miss din kita, sagot ni Faith at matamang tiningnan ng dalaga na kumikilo sa bahay niya na parabang pag-aari nito iyon. Ang ganda ng kwintas mo ah. San galing yan? Gusto ko rin ng ganyan, Faith. Hinawakan niya ito. Pinasadya ko lang. Hindi ito mabibili kahit saan. Ay, ganon? Akala ni Faith na wala na sa dalaga ang pangungopya sa kanya. Pero mukhang bahagi na yata ng pagkatao ni Cheska na gayahin siya palagi. Na ultimo, tadhana nila, gusto nitong magkalapit pa sila. Sa opisina, unti-unti siyang bumalik sa mga activities. Tawa rito, ngiti roon, pero sa ilalim ng maskara, naguhukay siya ng maglilibing sa mga nagmamalinis na asawa at best friend niyang si Cheska. Nalaman niya na may lihim na savings account si Johnny at halos lahat ng pera niya sinusubukan pala nitong ilipat dito. Anong plano niya? Tanong ni Lance habang nagpapakain sila ng pusa. Ganun ba talaga siya kagahaman? Escape plan niya siguro, sagot ni Faith. O retirement kasama ang dignidad na ninakaw niya. Tinignan siya ni Lance. Pinacheck ko ang mga investment niya. Yung isa nakita ng tauhan ko na posibleng scam. O baka wala ring mapakinabangan doon. Huminga siya ng malalim. Okay lang, ayoko sa pera niya. Kahit isama niya pa sa bilangguan, doon na sila ni Cheska. Sandali silang natahimik. Niyakap nila ang kapayapaang mayroon sila. Pagkatapos magpakain ng pusa, sila naman ang kumain sa isang restaurant. Ipapakilala na ako bukas, sabi sa kanya ni Lance. Agad siyang napangiti. Congrats agad. Dapat pala early celebration natin to, Sir Lance. Mahinang tumawa ang binata. Huwag mo na akong tawagin ganyan. Naiilang ako. Lance lang ang itawag mo sa akin.
Hindi naman pwede yon. Siyempre, boss kita. Kumindat siya rito, kaya pareho na silang natawa. Kahit nasa gitna ng lahat ng yon, hindi maikakaila ni Faith na naging safe space niya si Lance. Ang bagay na hindi niya naramdaman kay Johnny, si Lance ang pumuno at mas gumawa. Kapag ito ang kasama niya at sumusuporta, mas nagkakaroon siya ng tapang, lakas ng loob at kumpiyansa sa sarili na gawin ang mga bagay na gusto niyang makamtan. Kaya sino siya para hindi mahulog dito? Dumating ang araw ng pagpapakilala kay Lance bilang bagong CEO ng kumpanya. Masaya siya para kay Lance. Marami ang nagulat, lalo pat nagtatrabaho lang naman ito roon bilang empleyado. Seryoso lang ang mukha ni Lance, pero nang matanaw siya, agad na lumambot ang ekspresyon nito at napangiti. Mahina na lang tumawa si Faith at malakas na pumalakpak. Sigurado siyang magiging maayos at effective itong CEO ng kumpanya. Bakit nandyan siya? Gulat na tanong ni Cheska. Siyang bagong CEO? Apo siya ng may-ari? Hindi sumagot si Faith. Alam niya na nakilala nito si Lance. Palagi ba namang inaaway ng binata si Cheska kapag nakikitang nadedehado siya? Saka lang na-realize ni Faith na matagal na pala talagang nasa tabi niya si Lance. Tahimik man ang presensya nito, ito palagi ang pumoprotekta sa kanya. Nagsisisi tuloy siya kung bakit hindi sila naging malapit na dalawa. Shucks! Hindi pa rin ako makapaniwala. Bulalas ni Cheska habang nasa banyo sila. Tumaas ang mga kilay ni Faith. Bakit? Nag-aalala ka niya baka tanggalin ka sa trabaho? Hindi. Binuksan ng dalaga ang gripo at naghugas ng kamay. Actually, hindi ko iniisip yan. Hindi naman siya siguro ganun ka-petty para tanggalin ako dahil lang sa mga pagtatalo namin sa nakaraan. Alam mo, Faith, naisip ko pa nga na what if secret admirer ko pala siya? Yung mga pagtatalo namin noon, way niya lang para mapalapit kami sa isa't isa at magpapansin sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ni Faith. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa mga sinasabi ni Cheska. Sobrang layo ng mga iniisip nito sa nilalaman ng isipan at damdamin ni Lance. Matamis na napangiti si Cheska. Baka gusto niya ako. Sa tingin mo, Faith? Napangiwi na talaga siya. Hindi niya na kinakaya ang pagiging asyomer ni Cheska. Parang gusto niya na lang itong isubsob sa lababo. Sa tingin ko, hindi. Pakiramdam ko, ang mga ganoong klaseng lalaki hindi nagpapaligoy-ligoy sa babaeng gusto niya sa oras na mapalapit sa kanya. Seryoso niyang sabi. Tumawa naman si Cheska at parang hibang pa rin. Well, advantage siguro na kilala niya ako at kilala ko siya. Ang Lance na yon, nuknukan pala ng yaman. Mata niyang tiningnan si Cheska. Hindi mapigilan ni Faith na mairita. Gusto niyang i-point out dito ang pagiging kabit sa asawa niyang si Johnny. Pero pinili niyang huwag na lang. Ayaw niya na magkaroon pa ng diskusyon sa dati niyang kaibigan na mukhang pera. Huminga ng malalim si Faith. Hindi niya na muna masyadong iisipin yon. Mas mahalaga ang kanyang ginagawang paghihigante kaysa makaramdam ng selos sa mga pinagsasasabi ni Cheska. Inabala niya ang sarili sa mga hidden camera sa bahay. Pagdating ng gabi, nagsimula ang tunay na palabas. Dumating si Cheska dahil ang alam ng mga ito ay wala siya. Halos mabuking ka na naman, bulong ni Cheska. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Huwag kang palaging iritable sa kanya. Umirap si Johnny. Parang wala nang silbi. Parang multo lang dito sa bahay. Naiirita na ako. Basta binabantayan ko lang. Kapag nakakaalala, pakikiusapan ko. Kapag hindi na pakiusapan, tutuluyan ko na lang. Bahala na. Bahagyang natawa si Cheska. Ano, gagawin mo na bang career ang pagiging mamamatay tao? Yan na ba talagang alam mong option? Masama ako at niloko ko siya pero wala sa isip ko ang idispatcha siya, no? Bakit kaya hindi mo nalang suyuin ng asawa mo? Ipakita mo na nagbago ka na mabait ka na sa kanya hanggang wala na siyang naaalala. Medyo lalayo na rin muna ako sa inyong dalawa para in case na nakaalala si Faith, may dahilan siya para patawarin ka pa rin. Kilala ko si Faith, Johnny. Malambot ang puso nun at madaling magpatawad. Kumuyom ang mga kamao ni Faith. Alam na alam talaga ni Cheska at Johnny na mahina siya pagdating sa mga ito. At labis niyang pinagsisisihan yon kung bakit siya nagpautos sa mga ito. Madaling magpatawad? Marahil ay noon kaya niyang gawin yon.
Pero simula ng pagtaksilan siya ng dalawa at gawa ng masama, alam ni Faith sa sarili na hindi na magiging madali ang pagpapatawad. Lalayo ka muna. Lumapit si Johnny kay Cheska at malalim, matagal itong hinalikan sa mga labi. Paano yan? Mamimiss kita. Hindi na natin magagawa to. Huwag na, magkita pa rin tayo. Ako nang bahala kay Faith. Madali namang mauto yun. Humalukip-kip siya at napailing. Lalayo para mapaikot ako o lalayo para akitin sa Lance? Mukha ka talagang pera, Cheska. Nalaman mo lang na mas mayaman at mas magbe-benefit ka kay Lance, lilipat ka na sa kanya. As if namang papatulan ka niya. Alam niya naman kung gaano kasama ang budhi mo. Naiirita talaga si Faith kay Cheska. Gustong-gusto niya na itong masampal. Napaka walang kwenta at walang isang salita. Mapagpanggap ang klase ng kaibigan. Tumawa si Cheska. Bakit? Mas ginaganahan ka sa akin? Hindi mo na ba siya tinatabihan? Ikaw naman kasi. Bakit siya pang pinakasalan mo? Nagsisika tuloy. Pwede mo naman siyang utuin kahit hindi kayo kasal. Mas madali pa nga siyang kasama nung malungkot lang siya at desperado. Humalakak din si Johnny at naglalambing na yumakap kay Cheska. Siya na nga tong kumuha ng loan para sa akin. Siya nagbayad ng buong kasal namin. Mahal na mahal kasi ako nun. Hindi ako matiis. Pumikit si Faith, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Pero nanatili siyang tahimik at patuloy na nakikinig at nanunood ng footage na yon. Kaya nga, sabi ko sa'yo, patuloy ni Cheska. Magkunwari ka lang hanggang makalusot tayo. Uunti-untiin lang natin. Sirain natin ang pag-iisip hanggang siya na lang ang sumuko at umalis. Mahina naman ang loob ng babaeng yon. Hindi kaya ni Faith ang mag-isa at talikuran ng mga taong mahal niya. Lahat ng mga narinig ni Faith, dinamdam niya ng maigi. Hanggang sa lahat ng sakit na yon, gawin siyang manhid kapag nakita ang mga itong nagbabayad sa mga ginawang kasalanan. Faith, usal ni Lance habang pinagmamasdan siya. Namumugto ang mga mata mo. Ano nangyari? Pinilit ngumiti ni Faith. Ahis lang ako. Umiyak ka. Malumanay ang boses ni Lance. May ginawa ba sila? Wala naman. Hinahalo niya ang kape ng dahan-dahan. Wala namang bago. Kumbaga, kumpirmasyon lang sa kataksilan at kasalanang ginawa nila sa akin. Lumambot ang ekspresyon ng binata. Nakuha mo ba? Tumatango si Faith at inaabot ang isang maliit na flash drive. Lahat ng sinabi nila, dito, mga panalait sa akin, inamin nila na ginamit nila ako, na pinagplanuhan nila akong patayin. Umigting ang panga ni Lance. Akala nila ligtas na sila. Pero hindi. Hindi rin ako papayag na hindi mo makuha ang hustisya na nararapat para sa'yo. Tama ka. Akala nila ligtas na sila sa mga ginawa nila sa akin. Huminga ng malalim si Faith. Akala nila panalo na sila. Akala nila sirang-sira na ako. Pero Lance, ito pa lang ang simula. Pero tama ka rin. Umiyak ako kagabi. Yung tipo ng iyak na parang mapuputol ng hininga ko. Pero pagkatapos, naging kalmado ako. Parang may nawalang mabigat sa dibdib ko at handa na ulit akong tumayo para lumaban. Alam ko na kung sino ulit ako. Bulong pa ni Faith. Hindi na ako ang babaeng naghihintay mahalin. Hindi na ako ang babaeng gumagastos at nagpapakumbaba para lang mapansin. Hindi ako basahan. Hindi ako basura. Hindi ako ang babaeng basta mauutulang. Hindi na nga ikaw ang Faith na yon. Malumanay na sagot ni Lance at punong-puno ng paghanga ang mga mata. Matatapos ang lahat ng to at makakahanap ka pa rin ng kasiyahan sa puso mo. Bawiin mo ang buhay mo na sinira nila. Hayaan mo silang pagbayaran at masunog sa mga kasalanan nila sa'yo. Lumipas pa ang mga linggo. Lahat ng ebidensyang inipo nila, ibinigay nila sa abogadong kinuha ni Lance para sa kanya. Nang sandaling yon, wala pa silang ginagawang kilos. Gusto rin kasi nila na mabulaga talaga sina Cheska at Johnny. Hindi pa rin siya tapos sa pagpapahirap sa mga ito. Bakit ganito? Ano ginawa nyo? Malakas na sigaw ni Johnny pagka-uwi. Tumaas ang mga kilay ni Faith. Bakit? Ginulo ni Johnny ang buhok at hindi mapakali. May scam sa investment. Hindi ko maintindihan kung bakit.
Samantalang ang mga unang buwan naman okay pa. Bakit biglang naging ganito? Lihim siyang tumawa. Alam niya na ang bagay na yon. Sinabi na sa kanya ni Lance. Gayunpaman, pinakita niya pa rin na nag-aalala siya. Okay lang yan. Baka naman maliit na problema lang yan. Makakaahon ka rin dyan. Makakaahon? Bulalas ni Johnny at mabilis na uminom ng tubig. Kapag hindi na ayos to, baka bilangguan ang bagsak ko. Ayoko maging preso. Bahagya siyang natawa nang tumalikod siya. Gusto niyang sabihin na huwag itong mag-alala. Hindi lang naman kasi yon ang kakaharaping kaso ng asawa niyang manloloko. Kinabukasan, pumasok si Faith sa trabaho. May seminar na gaganapin sa kanila at isa sa mga guest speaker ay si Cheska. Kinakabahan ito pero masyadong masaya. Ang hindi nito alam, magiging bangungot din pala sa araw na iyon. Kita na yung boobs mo. Hindi napigilang sabi ni Faith. Magsasalita ka sa harap hindi magsasayaw sa bar. Natawa naman si Cheska habang nag-a-apply ng lipstick. Narinig ko kasi na pupunta raw si Lance. Syempre, chance ko na yon. Bahagya na lang siyang natawa. Iniisip niya kung ilan pa ba ang lalandiin ni Cheska para tumigil ito. Maya-mayang nagsimula ng seminar. Nandoon nga si Lance na nasa kanya naman ang tingin. Pinandilatan niya ng mga matang binata. Kaya marahan itong tumawa at napakagatlabi na lamang. Habang abala sa pagsasalita si Cheska sa unahan, napatingin siya kay Mr. Rivera. Katabi nito ang asawa na isa sa mga executive doon. Napangisi na lang si Faith at sumandal sa kanyang upuan. Let the show begin. Mahinang usal niya. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Cheska, bigla na lang lumitaw sa screen ang isang video recording. Doon, makikita si Cheska sa opisina ni Mr. Rivera. Nakaupo ang dalaga sa kandungan nito habang naghahalikan. Ano yan? Tanggalin niyo yan! Hysterical na sigaw ni Cheska at nabitiwan pa ang microphone. Kaya naman pala napapasama sa mga project, kabit pala ni Sir Rivera, sabi ng isang kating nila. Napasinghap ang mga taong naroon. Aligaga naman si Mr. Rivera na hinahawakan ang galit na galit nitong asawa. Bahagyang natawa si Faith nang malakas na sampalin ni Mrs. Rivera si Cheska at halos isubsob na sa stage. Ma'am Faith, pinapasundo po kayo ni Sir Lance. Pumunta raw po kayo sa office niya at baka maipit pa raw po kayo sa gulo rito. Bulong ng secretary ni Lance. Tininan niya muna si Cheska. Nagtagpo ang mga mata nila at nasa mga mata nito ang pagmamakaawa. Faith, tulungan mo ko. Naiiyak na tawag ni Cheska pero pilit na naman itong sinugod ni Mrs. Rivera. Aray ko! Ano ba? Kung noon, kapag nakita niyang nadapa, umiiyak at nahihirapan si Cheska, lalapit siya agad at tutulungan ito. Pero ang pagmamahal niya kay Cheska, ang pagturing dito bilang kaibigan, kapatid at pamilya, tuluyang nawala pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya. Nagsawa na siyang maging mabait. Nagsawa na siyang intindihin palagi si Cheska sa tuwina. Pakiramdam ni Faith, nag-aksaya lang siya ng oras na mahalin at pahalagahan ito. Miss Faith, tara na po. Hinihintay ka na po ni Sir Lance, sabi pa ng secretary. Huminga siya ng malalim at tuluyan ng tinalikuran si Cheska. Tara na. Tahimik siyang naglakad papunta sa office ni Lance. Sa pagkakataong yon, wala na siyang guilt na nararamdaman. Mas payapa pa nga ang kanyang puso dahil sa pagkakataong yon, kinaya niya ng tumanggi. Faith, sinalubong agad siya ng binata. Pinasundo kita dahil baka madamay ka pa sa gulong yon. Knowing Cheska, alam kong sa'yo siya tumatakbo kapag dihado siya at namamroblema. Ayoko lang na madamay ka ron. Tipid na napangiti si Faith. Salamat. Iginiya siya ni Lance para maupo. Nagpa-order ako ng pagkain para sa atin. Gusto kong sabay tayong kumain. Huwag ka na rin munang bumalik sa desk mo. Ako nang bahala. Mahina siyang tumawa. So, ganito pala ang advantage kapag kaibigan ko ang big boss? Napakagatlabi si Lance. Mas malaki ang advantage mo, Faith, kung higit pa sa kaibigan ang turing mo. Bahagya siyang natigilan. Sa sinabi ng binata, parang umamin na rin ito ng tunay na damdamin sa kanya. Kasal pa kami ni Johnny. Napalunok si Faith at umiwas ng tingin.
May balak ako na makipag-divorce sa kanya. Kakasuhan ko na rin siya. Pero kahit ganun, parang ang unfair pa rin sa'yo. Nagkaroon na ako ng asawa. Marami pang iba dyan na sa tingin ko ay mas bagay sa'yo at mas deserve ang katulad mo. Bahagyang natawa si Lance. Hindi pa nga ako nanliligaw. Binasted mo na agad ako. Lance naman. Wala akong ibang maisip na ibang babae na bagay sa akin kundi ikaw lang, Faith. Seryosong saad ni Lance habang namumungay ang mga mata. Ang totoo, simula college gusto na kita. Pero masyado akong torpe. Masyado ako nahihiya. Nang maging boyfriend mo si Johnny, umatras ako kasi nare-respeto ko ang feelings at relasyon yung dalawa. Hanggang kinasal kayo. Sabi ko, susuko na ako. Pero wala. Ikaw pa rin ang ginugusto ko. Kaso, itong pagiging torpe ko, pagiging mapagparaya, sobrang kinaiinisan ko. Kung nalaman ko lang agad ang dinanas mo kay Johnny, sana naging masama na lang ako. Sana inakit kita. Sana inagaw na lang kita, Faith. Umawag ang bibig niya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Hindi niya alam kung gaano katindi ang nararamdaman para sa kanya ni Lance. Pero naniniwala siya, totoo at hindi madaling mabali iyon. Pero ayokong gawin mo yon, mahinang bulong ni Faith dito. Ayokong maging makasalanan ka para sa akin. Ayoko na mahirapan ka. Ayoko na maramdaman mong may kahati ka. Bahagyang nalungkot ang mga mata nito. Kung ganon, wala na talaga akong pag-asa sa'yo. Napakagatlabi si Faith at hinaplos ang mukha nito. Hindi ako nag-iisip kung hindi kita bibigyan ng pag-asa. Ang akin lang, kung hahayaan ko ang sarili ko na mahalin ka, gusto ko yung wala na akong sabit. Gusto kong humarap sa'yo na maayos na. Ayokong ganito pa dahil hindi mo deserve ang ganito. Namungay ang mga mata ni Lance habang nakatingin sa kanya. Namuo ang mga luha ni Faith nang marahan itong halikan ang kanyang mga kamay. Para bang yun ang pagkakataon para maipakita nitong mahal na mahal siya. Maghihintay ako. Hinila siya ni Lance at mahigpit na niyakap. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal, Faith. Gumanti naman siya ng yakap dito. Wala siyang sinabi na kahit ano, pero alam niya sa kanyang sarili na maghihintay din siya. Aayusin niya ang lahat sa kanyang buhay nang sa gayon, tuluyan siyang maging masaya, kapiling si Lance. Pagka-uwi ni Faith, wala roon ang asawa niyang walang hiya. Hindi niya alam kung nasaan ito at wala na siyang pakialam. Subalit nagulat na lang siya nang madatnan doon si Cheska. Aligaga habang kinakagat ang mga kuko sa daliri. Anong ginagawa mo rito, Cheska? Tanong niya sa dalaga. Tumayo agad ito sa harap ng pinto at hinawakan ng kanyang braso. May desperasyon sa mga mata nito at parang hindi alam ang gagawin. Faith, tulungan mo ko. Idedemanda raw ako ni Mrs. Rivera. Napahiya ako kanina sa office. Sure din daw na mawawalan ako ng trabaho. Faith, bakit mo ako iniwan kanina? Takot na takot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Close naman kayo ni Lance, diba? Big boss yun. Tulungan mo naman ako. Ayoko mawalan ng trabaho. Please, linisin niyo naman ang pangalan ko. Seryoso niyang tiningnan si Cheska. Gusto niyang matawa sa sitwasyon nito, pero may awa rin siyang nararamdaman. Anong gagawin ko? Paano lilinisan ang pangalan mo kung ikaw mismo ang gumawa ng kalat? Bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng lalaki, sa may asawa ka papatol? Namumuo ang mga luha ni Cheska. Kaya lang naman ako pumatol sa matandang yon kasi natutulungan niya ako sa trabaho. Saka gusto ko ng promotion. Napailing na lang siya. Gumawa ka ng mali. Hindi kita kayang tulungan. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi napigilan ni Cheska ang pagsinghap. Anong sabi mo? Talaga? Gagawin mo sa akin yan? Faith, kaibigan mo ako. Baka nakakalimutan mo. Tatalikuran niya na sana ito, pero hinigit pa siya ni Cheska. Ano ba? Bitiwan mo ako. Tulungan mo nga, sabi ako, Faith. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tuluyan siya nitong hinarap at hindi na siya nakapagpigil. Tulungan? Hindi kita tutulungan dahil parang nag-tolerate na rin ako sa mali mong ginawa. Kung makapagsalita ka, parang obligasyon ko pa na tulungan ka. Matanda ka na, Cheska.
Marunong ka nang gumawa ng problema, kaya matuto kang lumusot dyan mag-isa mo. Papasok na sana si Faith, kaso biglang hinila ni Cheska ang buhok niya. Wala kang kwentang kaibigan! Hindi naman nagpatalo si Faith at mas nilakasan ang hila sa buhok ni Cheska. Kaya naman, napahiga ito sa sahig. Kinuha niya rin ang basurahan sa gilid at isinaboy dito ang mga laman nun. Faith, ano ba? Mas wala kang kwenta? Gigil na gigil niyang sigaw rito habang hinihingal. Ako pang sasabihan mo ng ganyan? Sa ating dalawa, mas wala kang kwenta. All these years, wala kang ibang ginawa kundi umasa sa akin kapag dehado ka na. Magiging mabuting kaibigan lang ang inaasahan ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Manggagamit ka. Ang sama pa ng ugali mo. Pinagtiisan lang kita. Naiinis na napatali si Cheska at sinubukan pang ibato pabalik sa kanya ang mga basura. Pero umalis na roon si Faith. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Pero habang nasa biyahe, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi niya mapigilang umiyak dahil sa gitna ng nadarama. May lungkot din sa kanyang dibdib dahil sa nangyari sa kanila ni Cheska. Masakit sa kanya yon dahil parang pamilya niya na ang dalaga. Faith! Usal ni Lance nang makarating siya sa harap ng kondo nito. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Niyakap niya agad ang binata. Ayoko na. Pagod na ako, Lance. Ayoko nang makasalamuha pa sila. Ayoko na talaga. Sabi ko maghihiganti ako para makita silang nasasaktan. Pero bakit nasasaktan din ako? Hinaplos ni Lance ang buhok niya. Nasasaktan ka kasi mabuti ang puso mo. Nasasaktan ka dahil hindi ka nila katulad. At walang masama ron. Tahan na. Dito ka na tumuloy. Ako nang bahala. Tatapusin na natin to. Kaya sa sumunod na mga araw, inasikaso na nga ang pagsampa ng kaso laban kina Cheska at Johnny. Nagwawala pa ang asawa niya habang pinupusasan ng mga pulis. Bukod din naman kasi sa mga sinampa niyang kaso, may ibang kaso pa rin itong kinakaharap. Walang hiya ka, Faith. Kaya mo talagang gawin sa akin to na asawa mo. Bulalas ni Johnny at galit na galit ang mga mata. Sa tingin mo talaga makakawala ka sa akin? Hindi ka makakawala dahil ako ang asawa mo. Uusigin ka ng konsensya mo sa ginagawa mo sa akin ngayon. Bahagyang natawa si Faith. At ako pa talaga ang sinabihan mo ng ganyan? Kung may dapat makonsensya dito, ikaw yon, Johnny. Ikaw ang mas matindi ang kasalanan sa ating dalawa. At hindi makakatakas? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, sa tingin mo, may laban ka pang maging asawa ko? Sana, mabulo ka na dyan. Napatingin siya kay Cheska na tahimik lang na nasa loob din ng bilangguan. Hindi niya na ito kinausap pa. Alam ni Faith na kahit ilang beses na itong kausapin, hindi na magiging tuwid ang mga pinaniniwalaan nito. Lumipas ang mga buwan na dinidinig ang kaso. At dahil sa dami ng kaso at tibay na rin ng mga ebidensya, naparusahan na sina Cheska at Johnny. Samantala, lumipat naman si Faith sa bagong kondo. Gusto niyang magsimula muli, kaya naman paunti-unti niyang pinapalitan ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa kanyang nakaraan. Sandali lang! Sigaw ni Faith nang marinig ang katok sa pinto. Nang buksan niya yon, napangiti siya nang makita si Lance. Hi! May dala akong grocery. Ako nang namili para sa'yo. Kasi alam kong hindi ka Girl Scout. Sabi nito na may pilyong ngiti. Natawa naman si Faith at pinatuloy ang binata. Ikaw talaga, kung makapagdala ka palagi dito ng grocery, parang kulang na lang tumira ka dito sa kondo ko. Ngumiti si Lance habang pumapasok. Dapat lang naman ako na magdala ng groceries dito. Lalo na't dito ako madalas kumakain. Palagi mo pa akong pinagluluto at tinadalhan sa opisina ko. Ayokong hayaan kang mabuhay sa cup noodles at yogurt habang buhay. Yun pa naman ang kinakain mo palagi kapag mag-isa ka at wala kang kasabay. Inilapag ni Lance ang mga dala, saka agad na inayos ang mga yun sa ref. Madalas gawin yun ng binata. Kung umasta, para bang mag-asawa na silang magkahiwalay lang ang bahay. Inayos ang sirang shelf, pinapalitan ng bumbilya, ginagawang ligtas ang espasyo niya roon. Parang asawang pinangarap lang ni Faith noon. Ganon na ganon kasi ang kanyang ama dati. Maalaga, maasikaso, katulad ni Lance. Nakasandal si Faith sa kitchen counter at pinanood ito. Grabe ka, parang sanay na sanay ka.
Baka naman pangarap mo talagang maging house husband kaysa maging CEO ng kumpanya. Napangisi si Lance. Okay lang sa akin maging house husband. Basta masaya magiging asawa ko. Kaya nga tingnan mo, pinapasaya ko ng future wife ko. Sabay na lang silang natawa. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, lumabas sila para maglakad at magpapaba ng kinain. Naalala ko, nang una kitang nakitang umiyak. Mahinang sabi ni Lance sa kanya. Napalingon si Faith. Ha? Kailan? Nung college, sa library. Hindi ko alam kung matatawa ba ako pero nakita kitang umiyak kasi hindi tumutulong ang mga kagrupo mo sa research. Doon ko nalaman na sobrang babaw ng mga luha mo. Kahit sa mga nakakayak na kwento, umiiyak ka na agad na para bang parte ka sa sakit ng kwento na yun. Namumula pati ang ilong mo kapag tinitingnan kitang umiiyak. Awang-awa talaga ako. Malumanay na saad ni Lance. Gusto kong tanungin nun kung okay ka. Pero hindi pa tayo magkakilala ng husto. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Lance. Sobrang maawain siyang tao at mababaw ang kanyang mga luha. Yun din siguro ang dahilan kung bakit ang dali-daling abusuhin ng ibang tao ang kahinaang iyon. Muli itong nagsalita. Minahal na kita simula pa college. Alam mo ba yun? Napalunok si Faith at napatingin sa binata. Matagal mo na akong mahal? Hanggang ngayon, sagot pa ni Lance. Kahit isang segundo man lang, hindi ko pinagsisihan na minahal kita at minamahal pa rin hanggang ngayon. Dahan-dahan, iniangat niya ang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Magaspang ang balbas ni Lance sa kanyang mga daliri, pero gustong-gusto niya yon. Lahat tungkol kay Lance, parang gusto niyang yakapin at lambingin ng sobra. Hindi siya nagsalita at walang senyales na hinalikan niya ang mga labi ng binata. Natigilan si Lance sa una, pero napapikit na rin naman at mas pinalalim ang halik. Dahan-dahan itong humawak sa bewang ni Faith na parang may hawak itong bagay na napakahalaga. Hindi ito nagmamadali o mapusok, banayad, puno ng damdamin at pagmamahal ang iginawad ni Lance sa kanya. Nang sila'y maghiwalay, pareho silang habol hininga. Nangungusap ang mga mata at mabilis ang tibok ng puso. Ano? Tanong ni Lance habang nakangiti. Hinalikan mo ako. Ikaw ang nauna. Bahagya siyang napangiti. Divorce na ang kasal namin. Lance, magpakasal na tayo. Lumapit ito at bumulong sa kanyang buhok. Saan mo gusto? Gusto mo ba bukas agad? Mahal na mahal kita. Parang hindi ko na kayang maghintay pa. Napaurong si Faith at kinurot ito sa braso habang tumatawa. Lance, ang atat mo. Mag-prepare na muna tayo. Sige, pag-usapan na natin ngayon sa ng honeymoon. Biro nito habang nakatitig sa kanya. Mahina na lang tumawa si Faith at niyakap si Lance. Lumipas ang mga buwan, nagpakasal na nga silang dalawa. Simple lang dahil yun ang gusto ni Faith. Masaya silang nagsama at naging mag-asawa. Sa mga unang taon, talagang nahirapan silang magkaroon ng anak. 3 beses pa siyang nakunan, pero kahit isang beses, hindi pinaramdam sa kanya ni Lance na may kulang sa kanya. Palagi siya nitong sinusuportahan at dinadamayan. Kaya palagi siyang nananalangin sa Diyos na sana biyayaan na sila ng anak kahit isa lang. Dahil gusto niya nang maging isang ama ang asawa niya. Alam niyang magiging mabuting tatay ito. Kaya ng taon din na yon, binayayaan sila ng isang supling. Bakit ka umiiyak? Naluluhang tanong ni Faith. Hinalikan nito ang noo niya pagkatapos titigan ng anak nilang nasa bisig niya. Sobrang saya ko lang. Mahal kita, Faith. Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng anak. Pangako ko, aalagaan ko kayong mag-ina. Mamahalin ko kayo at hindi pababayaan. Sa mga salitang yon, bumuhos ang kapayapaan sa puso ni Faith. Pinapaalala sa atin ng kwentong ito na kahit ang pinakamabubuting puso ay maaaring abusuhin, lalo na kapag ang pagmamahal ay hindi pantay at ang katapatan ay hindi nasusuklian. Kaya piliin sana natin ang mga taong ating pagkakatiwalaan. Sa buhay, karapat-dapat tayong lahat sa isang uri ng pagmamahal na ligtas, banayad at totoo. Kaya huwag nating hayaan ng ating sarili na makontento sa pagmamahal na hindi tayo kayang panindigan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.
Maraming salamat po.